At ulitin po namin na ang United People's Initiative o UPI ay hindi dadalo sa rally na ito. Listado na ang mga salot sa lipunan sa kanilang gagawing rally kuno para sa transparency at accountability, anak ng kagwang. Rally ng mga ugag. Bukas ang kanilang sigaw, Sara resign, pero no to BBM resign. Animal! Halata ba, Tabi? Ngi. Marcos, ininsulto ang mga Pilipino. Ayon sa isang ekonomista, anak ng kagwang, matagal na po tayong ininsulto ng mga Marcoses. Mula noon hanggang ngayon, magnanakaw pa rin sila. Sila pa rin ho, yung mga magnanakaw. Tatak magnanakaw ay Marcos. Nasa dugo ho nila yan na nalaytay. Lahat sila puro mga kawatan. Pero ito, nakakalungkot nga ho, itong mga kaliwang grupo, kagaya ng Akbayan, Makabayan, basta mayan. Pareho lang ang mga bituka nila, korte ng bituka nila, pareho lang eh. Pilit po nila nililihis kung sino ang tunay na may kasalanan sa bansang ito at kung sino po ang mga kurakot, ang mga mastermind. Nililihis nila yung katotohanan, dinadivert. Itong si Pitrang Kabayo naman na si Vice Ganda, magpapagamit na naman to bukas. Mga kurakot daw ikulong. Sinong kurakot? Si Inday Sara? Anak ng kamuti, kapitbahay mo, kawatan oh. Sigaw nyo naman, BBM resign. Bakit Inday Sara? Si Inday Sara ba ang nagpirma ng General Appropriation Bill para magiging ganap na batas? Tanga nyo! Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Suportahan po natin ang Berada Aguila tuwing alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Berada Aguila YouTube channel. Ayan ho, makikita po ako ninyo dyan ng live na live dyan sa Berada Aguila. Lunes po yan hanggang Biyernes. Pag-usapan po muna natin itong rally ng mga ahunghang. No? Bukas na daw ito, bukas na nga. Oh. Hindi talaga daw, bukas na nga ang rally ng mga tanga. Bakit ko po sasabihin ang rally ng mga tanga? Isipin mo yung walang kasalanan, pinag-resign, pero yung walang kasalanan, dyan ka lang. Mangurakot ka habang buhay. Okay, pakinggan natin balitang ito. Pasado ng malaking rally sa linggo kontra korupsyon. Pero ayon sa mga organizer, hindi nila pinapanawagan ang pagbaba sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Oh, ayan na, oh. Punta na, ang ganda-ganda sana ng kanilang titulo, Trillion March, no? Trillion piso March rally, March. Kasi 1.2 trillion, yung nasayang ng gobyernong Marcos na ginasto dyan sa flood control. Kaya ginamit nila yan, 1.2 trillion piso March. Dapat nilagyan ninyo. Okay sana yan. Kaso nga lang ang problema, na sumisigaw kayo ng pananagutan, sino po yung managot? Ayaw yung pag-resignin si BBM eh. Ito yung sinasabi natin na puro mga butiti yung inyong ipapakulong. Ito ang rally na ito ay diversionary tactics lang. Nililihis lang yung tunay na may kasalanan. Kayo mga artista na mag-attend bukas, matalino po kayo. Huwag po kayo magpaloko sa mga kaliwang grupo na itong mga hinayupak na ito ay panggulo lang yan sa bayan mula noon hanggang ngayon. Mga salot ang mga anak ng kayo mo. Sige, tuloy natin. Marian, anong panindigan ng mga magrarally sa November 30? Jiggy, Transparency Act, Accountability. Ito nga yung malinaw na panawagan ng Akbayan para sa darating na rally sa November 30 sa EDSA at sa People Power Monument. Dapat may makulong na raw sa mga sangkot sa anomalya sa flood control scam at mabawi ang mga ninakaw na pera. Ipapanawagan din nilang wakasan na ang political dynasty. Ganyan din yung pagbibigay ngipin sa Independent Commission for Infrastructure. Paglilinaw nga ng grupo ay hindi nila ipapanawagan ang pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang pahayagan ng mga kinatawan ng Akbayan sa Kamara. Ang call natin ay for BBM to be accountable, for BBM to explain, respond to the charges, and for BBM to take on concrete political actions. Hindi puro propa lamang. Ulol! BBM, sigaw nila para daw magiging accountable. Saan? Paano magiging accountable si BBM pag hindi nyo pag-resignin yan sa kanyang pwesto? Yan ang tanong ko sa inyo, Tabi. Sige, kayo nga mga supporters ni Tabingi. Hindi yan mapapanagot. Unang-una, mayroon immunity. Immune yan eh. Hindi pwedeng kasuhan. So kung gusto mong panagutin, puta, ipa-impeach mo. Magsampa kayo ng impeachment dyan. Si Inday Sara, 125 million audited ng Commission on Audit, sinampahan niyo ng impeachment. Ito kay BBM, 1.2 trillion pesos. Putang ina, hindi audited, puro mga ghost inamin mismo ni BBM. Hindi ho ninyo sinampahan ng impeachment. O ano yan? Halatang-halata na masyadong palaka. Halatang-halata na tumatabingi. Meron kang kinikilingan lagi, puro sa kaliwa, wala sa kanan. Patayin, hindi mo masampa ng impeachment yan. Ngayon, ayaw mo pag-resignin, pero si Inday Sara gusto nyo pag-resignin. Anak ng hunghang, ano ba talagang malaki? Trillion o milyon? 1.2 trillion pesos o 125 million na audited ng kuwa. Kayo kasi, may mga hidden agenda kasi kayo. Kaya, ayaw nyo pag-resignin si Bongbong dahil alam nyo, ang maging presidente ay tinik sa lalamunan ninyo. Mas malala pa siguro ang gagawin ni Inday Sara sa mga hinayupak na ito pag si Inday Sara maging presidente. Tatay Digong, bakit tinira nyo pa yung mga pulmoronek?
Kaya nakaupo na sa kongreso ang mga hinayupak. Kasi anong sense yung accountability? Anong sense yung sigaw mo na pananagutan? Ayaw mga pag-resignin si Bibi, nakakamuti ka. Hindi ako sumisigaw, nagpapaliwanag lang. Kasi kung ang sigaw mo, di ba, accountability. Sino ba dapat managot? Ilatag nyo. Si Inday Sara, tanga mo. Tama, tanga nyo. No? Sino bang ma-insertion? Si Inday Sara? Tanga nyo na talaga. Pag sinabi mo tabi, si Inday, sus, lolo. Sabik na yata ito sa hotdog. Sige nga, kasi nililito po tayo ng mga animal na ito. Linawin natin. Alam nyo, kung sino po dapat ang managot ay si Bongbong Marcos. Kung sino po dapat yung pagbabayad sa pwesto ay si Bongbong Marcos. Ang driver ng ating bansa ay si Bongbong Marcos. Na ngayon, sinabi na ng kanyang kapatid na bangag. Pero bakit sisihin mo yung isang tao na walang kinalaman dito sa mga insertion? Trilyon piso nga ang sinabi ninyo. Una, animal, inaano kami dyan, nadaya, sumuporta kami nung una, September 21. Pero anak ng kamote, ang mga hinayupak. Black propaganda lang, kunyari galit sa kurakot. Mga kurakot, kulong na yarn. Mga kurakot, kulong na yarn. Pero walang BBM resign, no? Ang sinong niloloko nila? Hindi, walang iba kundi si Vice Ganda. To joins Vice Ganda. Kaya tuloy natin yung isa pang akbayan. Maitigil na natin ito at maibalik na natin sa maayos na pamamahala ang ating pamahalaan. Maitigil na natin na ito para mabalik na sa maayos na pamahala ang ating pamahalaan. Ayon kay Boying Ipin. Paano po natin may babalik sa maayos na pamamahala? Yung namamahala dyan, yun ang problema natin. Ginuluho nila, anong gagawin natin dyan sa magulong pamamahala? Ay putalisin natin, palitan natin ng tama. Yung leader na latak, palitan natin ng leader na maayos, malinaw. Ang direksyon ng kanyang plataforma di gobyerno. Samantala kasi ang plataforma ng hinayupak na namamahala sa atin at plataforma ninyong mga akbayan kayo, pareho kayo eh. Anong plataforma ninyo? Kaya nga nagkaisa kayo, kayo ang tunay na unitae. Pasintabi sa mga chichibugan dyan eh. Kaya nagkaisa kayo kasi ang plataforma ninyo ay demolish Duterte. Ito na ho nangyayari. Kaya kung si Tatay Digong nasa daig ngayon, because of you, tanganin nyo. Napakanta tayo wala sa oras itong mga hinayupak ng mga propagandista. Ito yung mga legit na mga propagandista. Sabi ni Mama Lutikia, propagandista. Itong si Tabi, itong si Jok, no? Mga hunghanga eh. Mula noon hanggang ngayon salot, nadagdagan pa sila ng kasama nilang salot. Sus, kung ginawang babaeng ito na mundok. Sige, sa linggo mula alas 8 ng umaga, may mga magmamarcha na mula sa iba't ibang bahagi ng EDSA. Merong manggagaling ng EDSA Shrine, Temple Drive, at lahat po sila pupunta sa People Power Monument. Alas 9 ng umaga, mag-uumpisa roon sa People Power Monument yung programa at aabuti ng hanggang alas 6 ng gabi. Ang leader naman ng akbayan, sinabing bukas sila sa mga rallyistang mananawagan ng Sara Resign sa Trillion Peso March. Putang ina. Ang mga tanga, bow. Tingnan nyo naman, no BBM resign, pero bukas sila sa Inday Sara resign. Magmarcha daw sila. Saan kayo magmarcha? Ba't kayo nagmamarcha? Nayo pa kayo, ha? Kumati ilong ko. Pasko na yata, ha? Kung live nito, malamang marami ng pakulay. Pakulay kayo, ha? Mag-live ako. Ang tangingot ng mga tuno, no? So, ito na lumabas na ang katotohanan. Na ang gusto nilang mangyari sa rally bukas ay Inday Sara resign. Pero no to BBM resign. Di alam na natin, ito yung malinaw. Malinaw pa sa napakasarap na tubig, no? Tubig galing sa ulan, galing sa kalangitan. Ang linaw po ng inyong panluloko. Ang linaw po ng inyong panggagago sa bayan. Ang linaw po ng inyong panlilito, panlilinlang sa mga Pilipino, mga hunghang kayo. Kinukurakot na nga ho tayo ng gobyernong ito, niluloko nyo pa kami. Gusto nyo pang ilihis ang tunay na may kasalanan. Alam na nga namin yung mastermind, kayo ipinipilit ninyo tinatakpan. Takinang butas na yan, butas na nga. Laki na nga ho ng butas, ang laki-laki na ho eh. Araw-araw ginagamit yan eh. Pero bakit itong mga hunghang na ito, may mga iksinang ganyan? Okay na po yun, accountability. Oh, okay yun. Ang problema hindi okay, yung inyong gustong papanagutin. Maling tao, maling personalidad. Ang tawag dyan, sabi ng partner ko na si Buimar. Sa isip ko kasi bubuim eh. You are barking in the wrong tree. Mali po yung kinakahulan ninyo. Anak ng kamuti, yung panlilin lang ho ninyo sa taong bayan, wala na po yung tuwa ngayon, may social media na. May mga political vlogger na ngayon na nagkukontest, nagre-rebat. Kagaya ni Bistak, ang iba dyan, gwapo pa, gaya ko. Punta hindi na yan ubra sa mga ganyan. Hindi na yan.
Noon siguro, yung wala mga political vlogger, no? Kumbaga, ano lang, yung mainstream media lang, pwede, makapag-lin lang kayo. Pero ito, maliwanag ho, na gusto lang ilihis ninyo yung pananagutan. Ang sigaw nyo kasi accountability, pananagutan po yan eh. Sumigaw kayo mga kurakot, ikulong sino? Sino ba dapat ang managot? Tanungin ko po kayo, mga nandiyan sa comment section, lagi. Alam ka naman si Inday Sara. Hindi po si Inday Sara ang managot. Sa lahat po ng nangyayari sa panggagago sa kaban ng bayan. Ang may command responsibility ay yung presidente ng Republika ng Pilipinas. Na dapat siya managot, na dapat siya mag-resign. Kasi kung yung punto mo dyan ay dapat managot si Bongbong, o nga, sabi nila, dapat managot daw si Bongbong, sabi ni Tabi, di ba? Eh, paano mo mapanagot? May immunity. So, para mapanagot mo, sampahan mo ng impeachment complaint, Tabi, dyan sa Kongreso. Sinday Sara nga, sinampahan nun ninyo, 125 million lang yun. Ito, trillion piso mark, sinabi nyo, so 1.2 trillion, to 1.3, 1.7 nga, sa flood control eh. Sino yung dapat managot? Si Bongbong. Hindi naman pwedeng kasuhan yan dahil may immunity. Yan ang problema nyo dyan. So ngayon, yung paninigaw nyo dyan, ay ang direksyon lang po ninyo ay pabagsakin ang mga Duterte. Yan ang maliwanag. Sige nga, pakinggan po natin yung chairman ba to? Akbayan din, oh, sus ka, Ining! Alam mo, Ining, maganda ka sana eh, kaso nga lang, pumapangit ka dahil palagi kang namundok eh. Sus, Ining. Magiging boyfriend din, may asawa na ba to? Kung may asawa to, pareho siguro sila namundok. Ining, ang buhay mo sayang lang. Yung katalinuhan mo, ginamit mo sana sa tama eh. Yung katalinuhan mo, ginamit mo sana sa maayos na pagpapaunawa sa maraming Pilipino. Kung sino po dapat ang managot, yung pananagutan. Kasi ngayon, umiiyak ng taong bayan eh, dahil sa kaliwat ka ng korupsyon. Eh ang problema, Ining, nagpagamit ka, Ining. Nagpagamit ka sa mga kaliwang grupo, Ining. Wala tayong future dyan. Ilang dekada na ba nakikibaka si Juma? Namatay na nga lang, wala rin nangyayari sa pakikibaka ninyo eh. May nagbago ba sa bansang ito? Hindi eh, wala talaga. Gulo lang lagi ang inabot dahil po sa inyo, mga kaliwang grupo. Kung ako ang tatay mo, papaluin kita sa puwet. Promise. Sige nga, pakinggan natin si Ining. Pwede ba kaming magsuot ng t-shirt, magdala ng placard o kaya streamer na nakalagay, Duterte resign, Marcos resign? Opo. Sir Ted, yung ating pong kaisahan sa ngayon, panaguting lahat. Lalo na, klaro kasi sa atin na may mga ilang calls na pinapaypayan ng mga Duterte o kaya yung gusto ng extra-constitutional na pagbabago na papahinain yung demokrasya natin. Kaya po pag may mga ganun siguro, while we respect yung mga panawagan ng ibang grupo, ay kailangan lang po nating pagsamahan yung mga kaisahan natin. And that includes yung pagpapanagot lahat, kung saan tayo dalhin ng ebidensya, doon po tayo pupunta. Okay, so to answer my So Inday Sara resign lang, walang Marcos resign. Di ba, Dam? Nakamuti ka ako. my question, bawal. Yung mga kaisahan po natin ay yung syempre po panagutin lahat. Sa ngayon po ay may mga ilan pong kasama na naniniwala kasi yung pag-resign all sa ang dulo po nito ay dali mo na, Mampaenga, sorry po kasi gusto ko naklaruhin to eh. After all, wala naman naguluhan na, naglibog na. Kasi yung ipinaglalaban nun ninyo, putang ina, useless. Magulo kayo. Nanggugulo lang kayo sa totoong pangyayari at katotohanan. Okay, try natin kung magkaintindihan sila ni Ted Filon. tayo dapat ay tinatago dito kung ano ba ang pwede at hindi nga pwede, no? So, kung ako'y magdadala ng Sara Duterte resign, yun lang ang placard ko pwede. Well, tayo po naniniwala po tayo na kailangan din panagutin ni Sara. In fact, nag-file nga po at nag-endorse ng impeachment tayo against kay Sara. Opo, so pwede yun. Well, para sa atin po, dapat nga na-impeach naman na si Sara, dapat na tuloy yung trial. So yes po. Opo, pwede yun. Tanga mo. Sa Inday Sara resign pwede. Kasi dapat daw, na-impeach na daw si Inday. Bulilit, ang pangit-pangit. Minu, saan ba kumukuha ng hugot ng mga to? Bakit hanggang ngayon galit pa rin kay Inday Sara? Pilit kinukunik dito sa pananagutan, sa pangungurakot sa kaban ng bayan. Wala nga. Kahit anong gawin ho ninyo. So pwede nga. So Inday Sara resign bukas. So yung mga bubunistang tanganista ni Bangag, magpapadala yan sila ng napakaraming placards. Inday Sara resign. Tingnan mo, napaka-unfair nga sa Iglesia ni Cristo eh. Meron nga akong nabalita na meron daw grupo ng mga didays na hindi talaga pinasama ng Iglesia ni Cristo dahil merong mga placard na Marcos resign. Kasi ang panawagan nila din, walang Marcos resign, walang din Inday Sara resign, accountability. Pero ito, kakaiba ang ano nila, rally. Walang Marcos resign, pero Inday Sara resign, shoot sa banga. Na, diba, tingnan mo ha. Tinatanong ni Ted Filon, kung Inday Sara resign, may dalang placards, pwede ba hong papasukin ninyo? Pwede. Paano pag Marcos resign? Sige nga, Inday Sara resign, pwede. So pag Marcos resign, paano? Pero yung Marcos resign, bawal.
Well, alam po natin at nirespeto, may mga ilan pong ganun ang panawagan and we respect that po. Pero sa ngayon po, ang mga kasama po natin sa koalisyon ay we will cross the bridge when we get there po. Kung sakali man na the evidence points to that and makita natin in the same manner na nag-file tayo ng impeachment kay Sara Duterte, if the evidence points to another possible complaint na diretso rin sa impeachment para kay Marcos, ay hindi po tayo mag-aatubili. Basta yun ang ng ebidensya and yun din po yung mga opening that this crisis provides. Lala mo. Kay Inday Sara resign, ang bilis ng sagot yes. Pero kay Bubuim resign, kailangan daw may ebidensya. Nalatangan nito. Ebidensya magtuturo. Kutsang ina, ang dami ng ebidensya. Kay Inday Sara, gumagawa lang kayo. Fabricated lang kay Inday. May nakasuhan ba sa ni Inday Sara? Mga staff, wala. Kasi walang korupsyon. Kaya nga, itong mga panawagan ninyo, mga useless, mga inayupak kayo. Kaya binibiraw kayo ni Guanzon. Ang sabi ni Guanzon, pag Inday Sara, resign. Pero kay BBM, so walang resign kasi maghanap ng ebidensya. Panginoon talaga naman itong mga bulok. Mga hunghang. O, tingnan nyo, mga kaliwang ropo, vice ganda, makinig ka, tingnan mo. Paano nyo pag-resignin si Inday Sara? Sabi ni Representative Leandro Levisti, masasabi natin na yung buong gobyerno ay may insertions. Si Vice Presidente po wala. Wala man si Inday talaga insertion, walang kinalaman. So hindi ninyo gets ito? Saan ba kayo ining nag-aral, di ba, sa University of the Philippines? Ang tindi pala dyan, sa sobrang talino mo, nagiging bubo ka. Bubo ka ang bulaklak, bumuklad ang sasara ang bulaklak. Ano ba? Ang bubo ka. Fact check, tama yung sinasabi ni Leandro Levisti. Na wala man insertion, wag nyo na pong, ang tawag dyan, isama dyan, si Inday Sara. Dahil ang totoo po niyan, ang problema ay si Bubuim. Promise, si Bubuim po ang problema. At ang sabi ho ni di pala, sorry, mali pa pala, mamaya pa pala yan sa insultuhan. Alam niyo mga kababayan ko, yung mga pasigaw-sigaw nila na Inday Sara resign, yan ay politically motivated. Maliwanag na ho, yung direksyon po nila. Ang una po talaga nilang plano ay pabagsakin si Inday Sara. Ngayon, pinipilit lang nila, kunyari, nung nakaraan, may Marcos resign, pero wala ho talaga. Ang linaw sinabi ni Tabi, na walang Marcos resign. Sara resign. At ang linaw din sa sinabi ni Ining, okay, yes, Inday Sara resign. Dapat daw impeach na nga. Pero kay BBM hindi. Kailangan pa daw makahanap ng ebidensya. Anak ng kamote. Puta kalabo, no? So ngayon, yung mga sasama bukas at naniniwala sa kanila, kagaya ng mga to, mga artista pa naman sanang naturingan, ang sigaw nila, na, yung vice ganda, okay sana yan eh. Malamang bukas, nandyan na naman yung mga hinayupak. Nandyan na naman. Alam mo kayong mga artista, yung influensya ho ninyo, gamitin nyo sa tama. Gamitin nyo sa magandang pamamaraan para maigayad yung mga Pilipino sa tamang landas. Ang mga animal, dumidikit sa mga kaliwang grupo. Mas bibilib pa siguro ako dito kay Pitrang Kabayo kung doon po kayo sumama sa INC. Pero ngayon, sasama kayo sa mga kaliwang grupo, mga salot sa lipunan mula noon hanggang ngayon, ay puta, maghiwalay tayo ng mundo. Baka pwede, kami na lang, ay magsiparit na lang po kami, one Mindanao na lang ho eh. Kasi kayo, mga artistang naturingan, sumakay kayo eh, sa mga kakaliwang grupo. Ang sayang ng impluensya ho ninyo eh. Sa akin lang, kung ako sikat, kagaya ni Pitrang Kabayo, sikat sa kagaguhan, siguro ba, yung engagement ba nila ba, yung following nila kasi milyon-milyon, isang sabi lang ho nila, sumama tayo sa rally, marami pong pupunta. At yung mga Gen Z, no? Sila po yung unang, yung mga kabataan ba, mahihikayat. Dahil itong si Vice Ganda, hindi po natin yan na ipagkait na talagang nandun ang kanyang influensya. Marami pong naniniwala sa kanya. Maraming following. Nababawasan na nga lang, simula ho ng binanatan niya si Tatay Digong. Pero ang bottom line dito, sumigaw ka ng mga kurakot ikulong, pero sumama ka sa grupo na iba po yung landas, iba po yung direksyon. Na panigurado tayo, iba po ang gusto nilang ipapakulong. Walang iba si Inday Sara. Ikaw, Vice Ganda, ang dami mong pera, di ba? Sabi mo, nagbabayad ka ng buwis. Sino ba dapat ang managot? Di ba po, si Martin Romualdez, Saldico, at si Bongbong Marcos? Tinuro na nga ni Saldico eh, na itong mga to, nagde-deliver ako sa kanila ng malita-malitang pera. Puno, may SOP na 2 billion monthly si Bongbong. Tax nyo yan, galing sa taxo ninyo yan. 100 billion insertion. Yan, si Bongbong Marcos, pati yung anak niya, si Charis, 50 billion insertion. Pag tinignan nyo po, scam na scam yung ginawa ho ng administrasyon. Kaya ang dapat po nasigaw talaga dyan, Marcos resign. Kaya nga bilib nga ako kay Atty. Respecio eh. Paano tayo magkaisa? Mayroong political color, makurakot ikulong,
Pero si Inday Sara, ikulong nyo, di naman kurakot si Inday. Wala namang kinalaman dyan sa insertion. Linaw-linaw po, sinabi ni Levisti. Lahat ng gobyerno may insertion, pero si Inday Sara wala. Pero bakit pilit nyo kinakaladkad? No? Siguro natakot lang din po kayo ngayon dahil si Buying, sabi ni Buying, pagsisigaw ka daw ng Marcos resign, ibang usapan na daw yan. Kasama na yata daw yan sa inciting to sedition eh. Pag sumigaw ka ng Marcos resign. Pero pag Inday Sara resign, walang inciting to sedition. So ang mga kasuhan, kaming mga didiis. Kasi nga, kami lang ang sumisigaw ng Marcos resign now. Pero kayo Inday Sara resign. Kaya sabi ni Buying dito ito sabi ni Buying, pero tinabla siya ni Ma'am Rowena Guanzon. Sabi ni Buying, ang mga ganitong salita, Marcos resign, has no place in a civil society. May hangganan ng freedom of expression. Mga ganitong salita, pwede kitang ipakulong. So dami nating makulong nito, milyon. Ang sabi naman ni Attorney Rowena Guanzon, what is the crime when you say BBM resign? Nakakaya namang sa UP College of Law, nag-graduate. Butang naman huwag naman ganun. Yeng, kulong kami dyan, Yeng. Mga nasa comment section, makulong mga yan. Araw-araw pa naman sumisigaw, BBM resign. BBM resign. Ako dito sumisigaw ako, BBM resign. Alam mo, walang krimen. Hindi ako abogado. Pero walang krimen po yung Marcos resign. Hindi ka makulong yan. Kasi ikaw nakiusap ka yan, mag-resign ka. Kasi kami bilang isang employer mo, mga taxpayer, hindi na namin kaya yung ginagawa mong walang kwentang trabaho. Ayaw namin magpapasahod ng isang empleyado na naglilima sa kaban ng bayan. Babagsak po ang ekonomiya at ang bansahod natin. Article 3, Section 4. Tama ba? Yan nasa babaho ninyo. Nakasulat. Freedom of expression at freedom of speech. Swak po yan. Wala pong kaso yan. Lumalabas para bang martial law ang datingan. Kaya ayaw sumigaw ng mga kaliwang grupo na Marcos resign. Pero pag Inday Sara resign, goods na goods. Doon kayo nagkakaintindihan. Di ba? O ito. Palabas natin po yung video ni General Pokes. Alam naman natin talaga ang kanilang mga gustong mangyayari. Mga hidden agenda, kung ano ho. O ito. May bistado po itong makabayan kay General Pokes sa kanilang mga hidden agenda po sa gaganaping rally bukas ng mga tanga. Ito, galing po ito kay Romeo Pokes. Pakinggan po muna natin. O ito. Meron din ako sanang video na ipipli galing kay Filon para maliwanag natin yung pananagutan kung sino po yung dapat managot. Okay, ito pakinggan natin. Hello Facebook friends, mga kababayan. Bukas na po ang rally na organisado ng Makabayan Block. At ulitin po namin na ang United People's Initiative o UPI ay hindi dadalo sa rally na ito. Sa dalawang dahilan. Una, napag-alaman namin na mayroong maghahasik ng kaguluhan o karahasan sa rally na yan. Pangalawa, ang mga karahasan na yan ang gagawing dahilan para magtatag ng civil-military junta. Isang pamamaraan na pagpapalit ng ating Panguluhan nang hindi naayon sa ating saligang batas. Kaya sa lahat po ng mga mag-attend sa rally, sana mag-iingat po kayo. Iwasang masaktan o masugatan. Sa ating pong kapulisan at mga kasundaluhan, malaki po ang tiwala natin na sana gampanan nilang kanilang tungkulin na protektahan ang mga tao na puputesta o mga relihista. Gagawan nila kanilang mandato ng naayon sa batas, lalong-lalo na sa saligang batas. Yan lamang po. Mabuhay ang Pilipino. Alam mo, yung mga sinasabi ni Romeo Pokes, sa akin totoo talaga yan. Kasi di ba kamakailan napag-usapan na po yung civilian military junta. Ang purpose nila, iba yung upong Pangulo. Pag-resignin si BBM, pag-resignin si Inday Sara, ang susunod na Pangulo, iba. Baka si Tuta Soto or si Ramon. Yun yung gusto nila. Pero yung sabing kaguluhan, putang ina, sanay na sanay yung makabayan dyan. May mga suicide, dyan, bamir na mga hinayupak na yan. Di ba yung September 21, rally din nila, na nandun din tayo sumuporta, akala natin maayos yung panawagan. Yung pala katarantaduhan lang. Ayaw magsigaw ng Marcos resign eh. Di ba nung nanggulo sa Minjula, yung mga nakabunit, yung mga nakaitim, grupo nila, mga naaresto, pinuntahan ng Akbayan, pinuntahan ng Makabayan. Pinuntahan nila ni di ba, yung ACT Teacher Party List, at saka yung Gabriela, Kabataan, pinuntahan nila yung mga inaresto. Kasi tao nila. Itong Makabayan, Black Akbayan, pareho lang dugtong ng bituka ng mga yan. Panggugulo lang ho talaga. Tingnan mo pag nanggulo, nagkagulo. So pwede magkaroon ng civilian military junta. Yun yung point dyan ni Romeo Pokes. Posible. So mangyayari. Kayong mga Pilipino na hindi nyo po naintindihan, hindi kayo involved sa mga kaliwa, wag po kayong sumama dyan. Kayong mga dilawan, pinklawan, putang ina ninyo. Huwag naman po kayo magpagamit dito sa mga kaliwang grupo. May mga utak naman siguro kayo, paganahin nyo nga yan. Baka lubat na yung bateryo ninyo, bigyan ko nga kayo ng battery. Ganun gusto ninyo ng battery? Battery sa bulldozer? O battery sa kukalyong? Sama kasi yung barko kukalyong. Gusto niyo yung battery? Gusto niyo yung battery sa
Anak ng kamuti kayo, mga inayo pa kayo, mga taga-UP pa kayo, mga walang kwenta kayo, ha? Scholar ng bayan, akala ko scholar ng bayan, scholar para ng akbayan at makabayan. May sense eh. Pero ako sa akin, posible magkaroon ng civilian military junta, ipilit ho nila yung kagustuhan ho nila. O Inday Sara, wag ka dyan maging presidente. Kasi pag ikaw maging presidente, patay kami dito. O, mapahamak na naman kami. Yun lang naman ang hugot nila. Yung masabi na corruption, Inday Sara, wala na ho silang basihan dyan. Ang tanging nakikita ko lang po, ginamit lang ho nila yan para ang mga tao magalit kay Inday Sara. Pero ang mga Pilipino ngayon, ang tatalino na ho. Sumasakay nga ako ng taxi, sumasakay ako ng Grab. Wala. Lahat ng simpatiya kay Vice President Inday Sara Duterte. Mantakin mo ha, pinagbintangan nila si Inday Sara ng 125 million. Pero yung totoo pala sila naglilimas ng trilyon-trilyon. Saan yung simpatiya ng mga tao? Di kay Inday Sara. Maliwanag, nakagagawan lang ng akbayan, makabayan, Martin Romualdez, Saldico, yung isinampa nilang impeachment labang kay Inday Sara, in-impeach talaga nila. So yung impeachment na yun, ano ang gamit nila? Galing sa flood control. 150 million bawat ulo ng mga hunghang na mga kongresista. Kayo, akbayan, makabayan, nakinabang kayo that time. Oh. Pero hindi po kayo nagtagumpay kasi nga ang taong bayan ay maliwanag na po ang vision, maliwanag na po ang lahat sa amin, sa mga tao, kung sino po dapat ang managot. Yan ang totoo. Ang katakot-takot lang natin dito kung magkagulo bukas at magdeklara ng martial law si Bongbong Marcos, anak ng kamuti. Damay tayo sa walang kinalaman ditong sa mga rally ng mga kaliwang grupo. Hindi, extend 50 years si Bubuim. Hindi kung mag-martial law, one Mindanao na lang kami, Nyor. O pwede ba, Nyor? Mag-martial law, Nyor, kahit hanggang 50 years ka, Nyor. Sa Luzon, Nyor, sa'yo na yung Luzon, Nyor. Ang Visayas, Nyor, ayaw man sa inyo, Nyor. Siguro yung Tacloban, Nyor, pwede. Tacloban, mapunta sa inyo, Nyor. Pero yung the rest of Visayan region, maghiwalay talaga yan, Nyor. Sabi nga ni Jamie Bundok, one Mindanao is coming soon. Sa amin na rin yung Visayas. Sama na sa amin. Wala mang kwenta, si Bubuim, may mga kaibigan ako mga Taga-Luzon na mga maayos naman, napasintabi eh. Pero karamihan talaga ng mga police station ng mga Taga-Luzon, mga salot eh. Ayan eh. Kung di salot, NPA. Pakinggan natin, mga bubunistang tanganista, makinig nga ho kayo. Ito po dapat yung managot. Martin Romualdez, Saldico, Bongbong Marcos. Ito. Nagduda rin ako dito kay Filon eh. Kasi may interview po kay DPWH Secretary Vince Dizon. Parang kinakampihan ni Filon itong si Martin Romualdez at ni DJ Chacha. Kakampihan din itong mga kaliwang grupo, mga pinklawan-dilawan eh. Tingnan mo, pakinggan lang natin ha. Kasi ang tinutukoy parang gusto ipalabas nila na walang kasalanan si Martin Romualdez. Si Saldico lang ang kasuhan dapat. Ako'y gulong-gulo ako nitong-nito ako kay Filon. Filon, noon buing ka. Sa kanya rin tinanong rin yan ano bang sigaw dapat bukas? Diba sabi? Kay Filon din nangaling. Hindi siya na-resign. Pero pag BBM, kailangan ebidensya muna bago BBM resign, anak ng kamuti. Kung nga, pakinggan natin ito. Kung mabigat yung ebidensya, not just for Zaldico, but also for Martin Romualdez, ano pong ebidensya yan? Can we be specific? Aside from doon po sa mga nailahad na testimonya sa mga Senate Blue Ribbon Committee, ano pa pong ebidensya ang hawak natin sa kanya? Yung pong mabigat para sa amin, yung pong dami ng kontrata na nakuha ng mga kumpanya linked to former Congressman Zaldico. Kasi pero titingnan niyo po yung dami ng kontrata. Pero Sec Vince, kontrata kay Zaldico, pwedeng makonekta kay Zaldico. Ano pong kaugnayan nun kay former Speaker Martin Romualdez? Kasi po, nung panahon. Ano po ulit? Sorry, Sec, medyo naputol po kayo. Ano po ulit? Sorry po. Dumobo po, dumami. Ang mga kontrata ni former Congressman Zaldico, yung sa mga kumpanya ni former Congressman Zaldico, nung kapanahunan na siya ay naging appropriations chairman. Okay. Simpleng logic lang, common sense, DJ Chacha, ang bubo mo naman. Ano daw kasalanan ni Martin Romualdez? Diniliberan ho ng malita-malitang pera ni Saldico. Utangin ng mga ito talaga, ginagago ng taong bayan eh. Yan na naman tayo. Pag gustong pa gawing walang sala itong si Martin Romualdez, si Saldico nga, yan ang ginagamit ng nakasangkapan. Yan ang tuta lang talaga ni Bongbong at ni Martin Romualdez. Kung meron mang pwedeng maging state witness si Saldico, nakakuha ng maraming kontrata. Sa tingin mo ba? Ako sa akin, sa tingin mo ba? Nakakuha ng maraming kontrata itong si Saldico ay walang kickback o SOP itong si Bongbong at saka itong si Martin Romualdez. Ano po sa tingin ninyo? Ako po nagtatanong hindi po ako nag-akusa. Kasi kung pagbabasihan po natin ang mga testimonya ni Saldico, 100% po talagang nakakuha ng kickback. Ano yun? In fact, doon po sa aming pagbibigan, halos nag-time 3 po ito. Sec Vince, sorry po. Si Philo. Obligado na po ako sumingin din habang hindi pa tapos si Chacha. Sorry, Sec Vince, kasi napakasimple po ng tanong ni Chacha at para po hindi maguluhan na nakikinig sa atin, pwede ko naman natin sabihin diretsahan ang tamang sagot kung meron po kayong tamang sagot. Ang tanong nga dito, ano ang kaugnayan ng isang Martin Romualdez sa panahon ng speaker siya na lumobo ang kontrata ng mga kumpanya ni Zaldi? Ano naman ang kaugnayan ni Martin Romualdez kung sakali man po na ibinoto si Zaldico ng Kamara bilang House Committee on Appropriations Chairman? Nasaan ang anomalya doon? Gago! Filon noon. Tayo parang galit na galit siya dyan kay Vince Dizon na sinabi niya na lumubang kontrata dahil kay Martin Romualdez, yan ang pananagutan. Saan daw yung ebidensya doon? Parang protektado nyo si Tambalos-Los ha? Una-una po, chairman, si former Congressman Zaldico, wala pong bindisyon
ng Speaker of the House. Alam naman po natin lahat yun. No, so, yung pong link na yun ang i-establish ng aming referral. At doon din po sa mga testimonya ng iba't ibang personalidad sa Blue Ribbon, pinapakita din po yung deliveries, alleged deliveries ng mga pera, both kay former congressman, from Congressman Galdico, pupunta din po kay former Speaker Martin Romualdez. In fact, meron pong minention doon na iba't ibang mga bahay, nandun din po sa referral namin yun. Sa Fourth Park, meron din po minention na bahay, Aguado. So, yan po, lahat po yan, sinama po namin doon sa aming referral sa ombudsman. Sabi naman po ng ombudsman, siya po ay magdadagdag pa ng ebidensya para po maka-establish ng mas mabigat na kaso pagka magpapile na po siya sa Sandigan Bayan. Pero ang public perception pa rin, bakit parang puro maliliit na isda yata Tama po. yung nauuna? Naiintindihan po natin Oo, yun. nakakasuhan na baka posibleng mahuli. Makakita po ba kami ng mga mugshot ng mga proponents? Tingin ko po, parating na po yan. Parating na po yan. Ngayon nga po, halimbawa po, si former Congressman Galdico. Siguro wala naman pong makakapagsabi na mag-iit na isda si former Congressman Galdico. Ang ating problema yan ay nasa abroad po siya. No? Pero once na, halimbawa po kapon, in-announce na rin po ng ating Pangulo na makakansigan na rin po ang pasaporte ni former Congressman. Stop muna tayo doon. Alam mo, ang tatanga talaga ng mga pinklawan dilawan, no? Maghahanap ka ng malalaking isda na gustong makulong. Itong si Martin Romualdez, gusto na nga ho nilang ipakulong. Pinagtatakpan mo pa. Kinukontra mo pa si Vince Dizon na saan ebidensya doon? Anong koneksyon ni Martin Romualdez kay Saldico? Putangin na ang gulo, no? Ang libog ba? No? Nakakalito. Sa Bisaya, libog yan, nakakalito. Ako sa akin, wag po tayo magpadaya sa mga propagandista. Gaya ito si Filon, akala mo magaling, akala mo may sense, akala mo para sa bayan, pero ngumingiwi rin pala. Tumatabingi. Hindi ba ho tayo nagsawa na dito sa gobyernong Marcos sa panluluko nila sa atin? Sa pang-iinsulto sa mga Pilipino? Na tayo po'y parang ang tingin nila ay mga hampas lupa po tayo, na kayong mga magrarally bukas ay ayaw niyong sumigaw ng Marcos resign. Kagaya ho nito. Ang tingin nila sa atin, mga patay gutom tayo, hanggang dito ka lang. Kami hanggang dito kami. Na ayon sa ekonomista, na ininsulto, di umano, ni Bongbong Marcos, ang mga Pilipino. Pakinggan po natin ang ekonomistang ito narito. That makes sense. Opo, question pa nga rin dito yung... Teka lang, dito. Bakit masyado nilang binababa yung benchmark? Parang nakaka-insulto naman yata sa mga Pilipino yan. Diba? So kung sino man yung gumawa niyang soundbites na yan, siguro hindi siya bagsak yan sa Communications 101. Kasi kung ang pinapalabas niyang kwento ay or narrative niya ay mura mga bilihin, hindi ganun yung dating. Ang dating, medyo elitista yung dating kasi parang, yan lang ang kaya yung budget, 500 lang. So, magtiis kayo. Parang ganun yung dating sa tao. Teka, bakit ganito yung O tama ka. Tuloy natin, tuloy. That makes sense. Opo, question pa nga rin dito yung pagiging natin, 'di ba? Merong mga pahayag noon na malapit na nating makuha din yung tinatawag na upper middle income na status, hindi pa natin makuha-kuha po. Tapos ganito pa yung mga sinasabi. Parang binabaliwala ba nila yung parang nararanasan ng mga paghihirap ng ating mga kababayan sa tingin niyo po sa mga ganitong klase ng communication? Parang lang sila, detached from reality. Ganun. Kasi, ewan ko kung bumibisita sila sa mga, alam mo, yung mga mahihirap na lugar, no? Kasi, mabuti pa nung previous administrations, makikita mo yung mga secretary ng DTI na talagang pupunta sa palengke or, bumibisita talaga, no? Tinitingnan yung mga presyo, tsaka nakikihalubilo talaga sa mga tao. Pero ngayon, yung ating DTI secretary, parang she's out of touch. Correct. Pangalan pa naman niya, Christina. So, Christ, coming from Christ, di ba? Birthday ni Jesus Christ ang Christmas. So, dapat talagang binibigyan ng kahalagahan. Correct. Yung ang Noche Buena. Opo. Mapag-usapan lang natin ang inflation. Kasi sinasabi nila bumagal ang inflation. So kumbaga dati mataas pero bumagal. Pero may pagkakamali din dito sa pagkakaintindi ng isang ordinaryong tao. Baka sila ay malinlang kumbaga Mama Cora na, ba't naging 1% na lang yung inflation? Last year ganito. So ibig sabihin ba nito nagmura na? Ano po yung paliwanag niyan, ma'am? Layman's term. Kasi hindi naman po nagne-negative. Siguro kung nagne-negative, ibig sabihin nababawasan, bumabalik sa dati siguro mga 1 year ago yung presyo. Pero bumagal lang. Pero hindi ibig sabihin bumaba ang presyo. Tama po ba, Ma'am Cora? Oo, tumaas pa rin, bumagal lang yung pagtaas. Pero ang katotohanan niya, maaaring bumagal lang ang pagtaas kasi mababa rin ang demand. Kasi ang presyo, it's a result of supply and demand. No? So pagka maraming supply, mababa ang demand, bumababa ang presyo. So ngayon, mahina ang purchasing power ng mga Pilipino. Kaya siguro, bagal yung pag-increase ng presyo. Pero tumataas pa rin siya. So, hindi maaaring sasabihin ng gobyerno, mababa ang presyo, so kaya yung gumastos, ganyan. Hindi ganun yun eh. Bibigyan mo ng oportunidad para tumaas ang sweldo, o kaya magkaroon ng trabaho yung mga walang trabaho, para tumaas ang consumption nila. Ganyan. Opo. So, yun, ganun yung explanation. Ma'am, dito tayo sa naging pahayag naman ng Bureau of Treasury kamakailan lamang po, na napag-alaman na tumaas yung ating budget surplus. No? Kumbaga, ito'y dahil or ito'y may kaugnayan doon nga sa korupsyon. Tumigil yung pagpopondo doon sa mga infrastructure projects. Pag nagkaroon po ba ng budget surplus,
mas ano raw kumbaga, mas mataas yung pasok ng pera kumpara doon sa kinikita, kumpara doon sa ginagastos po natin. May masamang epekto po ba ito, ma'am, sa ating ekonomiya? Wala naman. Actually, maganda nga na nagsisurplus kasi hindi sila kailangan umutang ng malaki. No? Umutang pa rin pero, less yung pressure for them to borrow money. Ngayon, kung fiscal surplus, maganda nga yan pero dapat yung kinikita ng gobyerno dapat gagamitin sa mahusay. So makikita natin yan kung yung 2026 makakita na tayo ng talagang meaningful infrastructure projects, flood control projects kasi pag hindi pa yan nangyari, talagang pag umulan ulit, pag bumagyo ulit, mababali na yung sinasabi ni Presidente na next year wala nang mga baha. But I doubt kung mangyayari yan kasi flood control projects takes time. Hindi lang yan, yung iba lalo na yung mga malalawak na ilog na kailangan talagang lagyan ng matataas na harang. Kailangan talaga yan, medyo taon-taon ang aabutin yan. Nag-aksaya na sila ng 3 taon So, tignan natin kung kaya nila ng 1 taon at wala nang babahain. Ma'am, huwag tayong maniwala dyan, ma'am, na next year wala nang baha. Isang kalukuhan. Isang kagaguhan. Budol yarn. Wala po. Maraming pumalag dyan sa 500 pesos. Sabi ni retired General Orlando De Leon, buong Pilipinas nag-iisip kung paano ipagkasya ang 500 pesos para sa Noche Buena. Putang nampas lupa tingin nila sa atin, Anak ng kamuti. Wala. Tama yung sinasabi ng ekonomista. Ang baba naman ng standard nila. Bakit po na para bang tayong mga Pilipino ay bawal ka magganda ng more than 500? 500 lang. Putang na, sabi nga, ito ay birthday ni Jesus Christ. Ito po yung panahon ng pagsiselebrate. Wala na, na sila nasapian na talaga ng mga impacto. Kaya sabi po ni Romeo Puques, either the Armed Forces of the Philippines to investigate the foreign funding of the Makabayan Black rallies, not us, who serve this country with honor. Tama ka dyan, General Puques. Dapat imbestigahan po yan. Bukas po yung Makabayan Black, Akbayan Rally, mga kaliwang grupo rally. Ako, 100% yan. Meron talagang pondo na, foreign funds yan. Mga kano yan, basta, yung lalo na dyan sa Netherlands. Yan, mga kaliwang grupo. Matik na yan, may foreign funded ang mga yan. Kaliwat kanan ang tanggap sa mga foreigner, foreign country, tanggap din sa Marcos admin, ang direksyon, pabagsakin ang Duterte, hindi naman si BBM. Yan ang kanilang direksyon. Sipin mo, pananagutan ang sigaw, pero ang dapat managot daw si Inday Sara, anak ng Kaguwang. Ito na po ang sana bukas po sa mga mag-attend ng rally. Huwag po tayong magpaloko sa mga animal na yan. Legit po yung Makabayan, Akbayan ay mga sinungaling at panggugulo lamang sa bayan. Ito, meron lang tayong ipapasok na video. Ito po ay reporter galing po sa Manila na gusto pong mag-report sa atin. Ito, binibira po niya dito si isa pa ring anak ng Kagwang. Makabayan din yan, Akbayan din yan. Yung si Congressman Cookie. Ito, ang banat ng reporter, pasok. Narito tayo ngayon sa Dolomite Beach. Riton, nasaan ka na Riton? Congressman, walang kwenta. Tingnan mo, ito yung sinasabi mo. Na Dolomite, napakaganda. Ay, pambira ka naman rito, Anak ng Kagwang ka, balik pa natin yung basura dito. Yan, kaganda ng Dolomite. Galing! Ang ganda ng Dolomite. Talaga naman ang galing ng reporter yan. Gwapo rin Ridon, sana Ridon, napanood mo yung video nito, anak ng Kagwang. Balik na ba natin yung basura dyan? Napilitan akong pumunta dyan para lang ipakita sa bayan na maganda ang Dolomite. Mga literal na mga salot Kasi kung hindi pa yung mga salot, bakit mo sasabihin na pangit ang Dolomite, dahilan ng baha, anak ng kamuti. Yan, maraming tao dyan. Nung pagpunta ko dyan, maraming tao. Meron pa akong ginaganap na Dragon Boat, Yung Dragon Boat tournament, buong Pilipinas, napakaganda. Tapos sasabihin ni Ridon, putang ina, wala daw saysay, yung Dolomite. Ayun na, nag-report live yan. Hanip Ridon. Alam mo, siguro kami ni Ridon, mag-boxing kami, boxing for ako, talagang kakasahan ko yan. Tangin ang Dolomite na yan, ang ganda ng pakinabang. Meron pang dyan, meron pang foreigner na dapa-dapa dyan Talagang siya nagpapaaraw, feeling niya talaga nasa Boracay siya. Kanina nakita ko po yan sa diyan sa Dolomite. Sana po ang mga Pilipino, wag po nating ilihis ang totoong kwento tungkol po sa flood control, tungkol po sa kaliwat kanang korupsyon under Marcos admin. Sana po tayo ay pareho ng direksyon. Pareho po yung tungin kung sino po ang may kasalanan at mastermind. Maliwanag na po yung mga isiniwalat ni Saldico. Kami ho'y naniniwala dyan dahil si Saldico kasamahan po nila dyan sa ginagawa nilang pang-i-scam sa bayan. Mapya nga ho sindikato. So ang kapwa lang makapagsabi na ito ang ginagawa ng sindikato na to ay yung kagrupo ho nila, kasamahan ho nila. Wala nang iba po si Saldico. Harap-harapan na po dinawit ni Saldico ang Marcos family. Pero wala pa rin kayong Marcos resign ng mga makakaliwang grupo. Si Sandro, si Liza Marcos, pati yung kanyang kapatid na si Martin Aranita, Martin Romualdez, dalawang Martin, Bongbong Marcos.
diretsahan na pong pinangalanan. Yung sibuyas, 900 pesos ang kilo, bigas na napakamahal, hoarding ng bigas, sugar is OP, bilyon-bilyon. Hindi pa rin po ba enough yun, mga miyembro ng Akbayan at Makabayan? Huwag nyo na pong lukuhin ng taong bayan. Magiging sincero ho sana kayo. Sana po pareho yung sigaw natin, panagutin ang gobyernong Marcos. Tandaan nyo po, si Vice President Inday Sara hindi na po kasama sa gobyernong Marcos. Yung insertion, walang pakialam dyan si Inday Sara. Sa mga Pilipino, bago po kayo pumunta bukas sa rally, pag-isipan nyo po. Huwag po kayong magpapagamit. Wala pong nagagamit kung walang nagpapagamit. Kayong mga artista, sana ituwid nyo po yung inyong pananaw. Putang ina, wala po tayong mapala dyan pag naniniwala ho kayo dito sa mga makakaliwang grupo.